kanina yung ipinakita ko dun sa Birahan PH, eto lang. Wala yung mismong article mga kababayan, eto, wala ito. Eh ngayon nakita natin. So idagdag na rin natin mga kababayan. Kasi kung titingnan ninyo, di ba naglabas ng video si Sara Duterte? Wait lang, pakita ko sa inyo. Yung year-end report, Sara Duterte. Kasi may sinasabi siya dito eh. Ayan yan. Asan ba yung video niya? Hanapin natin. Ito. Aha. Ito ba yun? Ito. Yan, play natin. Medyo malakas yung intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito na sa parting huli. Yung about dun sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Integrity. Lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng aming mga OVP partners na binigyan natin ng isang pasidungog noong buwan ng Hunyo. yung about sa COA mga kababayan, yun yung hinihintay natin dyan. Ang inyong pakikipagtulungan ay kritikal upang matagumpay naming maihatid ang napapanahon, mahusay at makabuluhang serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon. Hoy, Josie Campana, loko ka ba? Eh, alam mong Batanggenyo ako. Anong gusto mong tono ibigay ko sa'yo? Ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Patuloy po tayo maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na maging mapagmahal sa ating bayan. Gikan sa tibuok opisina sa Vice Presidente, naghinaot mi sa inyong malipayong pagsaulog sa Pasko ug kasadya sa inyong bagong tuig. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Hindi, nasan yung part na yun? Dito ata yun. Ito. Sorry. inyong Tino at Uwan. God, laging may paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Disaster relief and relief for individuals in crisis and emergencies program. Pakinggan nyo Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating Disaster Operations Center ay patuloy na naghahatid laging handa ba? Laging handa ka mga kababayan si Sara Duterte kapag ka merong krisis yung OVP. Laging handa gayon. Eh di ba ang ginagawa mga kababayan ganito? Kukuha ng relief foods doon po sa DSWD, ilalagay sa eco bag, gaway tatak ng OVP. Yun ba? Ang laging handa mga kababayan. Tapos ang pinakamasakla pa, pag merong matinding sakuna, laging handa travel abroad. Tatakas tapos babalik kapag katapos na, naayos na ni PBBM yung problema. Di ba? Di ka? Ganun naman talaga mga kababayan. Saka lang babalik kapag ka natapos na yung problema. Eh ngayon tuloy natin. ng agarang tulong. Sa kabuuan, umabot sa 73,054 na pamilyang Pilipino na naapektuhan ng kalamidad ang ating natulungan. Kabilang dito ang 9,129 na pamilyang nakatanggap ng donated items. As part of our rapid response to the 6.9 magnitude earthquake in Cebu and the Mount Canlaon eruption, OVP distributed 2,514 bags of 25 kilo rice. Kamakailan, personal ko. Ay, shoutout kay Kuya BMB Admin Eduardo Uy, thank you po sa pakapi po ninyo. Pagkabait-bait ng impacta. Sa sobrang bait, nasiraan na ng bait. Ayop ka sa araw baliw. Sabi ni Kuya Eduardo yan hindi galing sa akin yan Aray ko. Kung pinangasiwaan ang relief operations sa Negros Occidental at Cebu para sa mga pamilyang sinalanta ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan.
Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga bayaning frontliners at rescuers. Ang Kalusugan Food Truck ay nakapagpakain ng 1,866 na volunteers, rescuers at frontliners. Sa pamamagitan ng merong exciting part dito, tol. ating RICE program, nakapaghatid tayo ng kabuang 56,575 bags of rice and essential food items sa mga response zones. Pagbabago 1 Million Learners and Trees campaign. Ang ating pagbabago campaign ay ang ating pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Ngayong taon, nalampasan na natin ang ating target. Nakapagtanim tayo ng higit 1 milyong puno sa buong bansa. Diba? 3 years ahead of schedule. Bilang simbolo ng dedikasyon, inakyat ng ating team sa Southern Mindanao ang Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa bansa, para magtanim ng tinikaran trees at markahan ang ating millionth milestone. Ang ating Million Learners Campaign naman ay nakapagpamahagi na rin ng 460,272 bags. Direkta itong nakarating sa mga remote areas tulad ng Ubo Manuvo Indigenous Peoples Learners sa Kidapawan City. Magnegosyo taday. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Libreng sakay program. Ramdam natin ang bigat ng presyo at bilihin at pamasahe. Kaya napakahalaga ng ating libreng sakay program. Ngayong taon, pinalawak pa natin ang programa kasama na ang Tacloban City kung saan malaking tulong ito sa mga estudyante at pamilya. Ang libreng sakay ay nagbibigay ginhawa sa budget ng mga pamilya upang mapunta ang pera sa pagkain at edukasyon. Mula Enero hanggang Oktubre, ang ating libreng sakay buses ay nakapagsilbi sa 875,176 na commuters nationwide. Accountability and operational excellence. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Dahil sa ating digitalization efforts, binigyan tayo ng special citation mula sa Development Academy of the Philippines dahil sa ating paperless challenge. Nakapag-save tayo ng mahigit 3.2 milyong sheets of paper. Ito ay patunay ng ating commitment sa efficiency at sa kalikasan. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na operasyon. Mula sa mahusay na financial report ng OVP Finance Team, nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Nakuha daw nila yung unqualified opinions, mga kababayan, mula daw po sa Commission on Audit. At yung highest audit rating. Ngayon, mga kababayan, totoo ba sinasabi ni Sara Duterte dyan? Alamin natin ngayon sa nakita nating article, mga kababayan. Ito yan. Sabi dito sa Pilipinas Today, ito daw ha, yan. Batay sa financial record ng Commission on Audit, COA, para sa Office of the Vice President OBP, aabot sa 1.4 milyon ang kabuang halaga ng 7 CCTV units na binili ng opisina na katumbas ng 212,000 bawat isa, mga kababayan. 7 CCTV. Ang isang piraso nagkakahalaga ng 212,000 pesos. Tuloy pa natin. Sabi pa dito, bumili rin umano ang OBP ng 13 laptop units na may kabuang halaga na 3.9 million o nasa 301,000 pesos kada isang laptop, mga kababayan. Ayan COA na mismo nagsabi niyan. Sabi pa dito, dagdag ng audit document, may 2 Apple MacBook Air ang binili ng OBP noong 2024 na di umano'y nagkakahalaga ng 120 bawat isa o 120,000 bawat isa.
4 na aircon units din ang nakuha ng OBP noong 2024 na may kabuang halaga na 294 o katumbas ng 73,000 bawat aircon unit o bawat isa. Mga kababayan, ano po sabi pa dito? Samantala noong 2023, naiulat din ng COA na bumili rin ang OBP ng 10 multipurpose vehicle na di umano'y nagkakahalaga ng 1 million mahigit bawat isa at may kabuoang halaga na 10.2 million pesos mga kababayan. Sabi pa dito, inirekomenda naman ng COA na respetuhin ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang kanilang patakaran para matiyak na tama ang halaga at maayos ang pag-record ng mga ibinibigay na kagamitan. Wala pang komento ang panig ng OBP hingil sa issue mga kababayan. Tapos sasabihin ni Sara Duterte dito, sila ang nakakuha mga kababayan ng highest audit rating sa COA. Mismong COA na nga nagsalita. Ano ba sinasabi ng COA mga kababayan? Ito, inilabas ng COA ang kabulastugan ng OBP. Diba? Tingnan nyo kung gaano katindi. Saan ka ba naman nagkatala? Isang pirasong CCTV, ang halaga 212,000 pesos. Tapos ang isang piraso mga kababayan ng laptop, nagkakahalaga ng 301,000 pesos mga kababayan. Isang pirasong laptop. Tapos yung MacBook Air mga kababayan, ito naiintindihan ko. Kasi medyo mahal po talaga ito mga kababayan. Pero kung pupunta po tayo doon sa isang pirasong aircon mga kababayan, nagkakahalaga daw po ng 294,000 o katumbas ng 73 bawat isang aircon daw mga kababayan. So ngayon kung titingnan po natin, sinasabi din dito mga kababayan na yung mga sasakyan na binili daw po ng OBP nagkakahalaga ng 1 million daw po kada isa. At umaabot ng 10.2 million pesos mga kababayan yung total ng mga sasakyan na binili ni Vice President Sara Duterte ng kanyang opisina. Tapos sasabihin pa po mga kababayan ni Sara Duterte na sila daw po yung nakakuha ng highest audit rating. Diyan daw po mga kababayan sa Commission on Audit. Maliwanag nga dyan sa COA. Maliwanag nga mga kababayan na talagang talamak yung kanilang ginawa dito na pangungurap sa kabanang bayan. At saka yung pinakamasaklap dito mga kababayan yung yung CCTV. Diba? Maniniwala kayo doon, ang halaga ng isang pirasong CCTV, 212,000 pesos. Ganyan po kagarapal mga kababayan ang ginagawa nila sa kabanang bayan, ang ginagawa nito pong OBP. Kaya nga hindi pwedeng sabihin ni Sara Duterte na labanan ng kasakiman. Kasi kahit siya mga kababayan, alam natin kung gaano sila kasakim sa kapangyarihan. Alam natin na gustong-gusto nilang mapatalsik si PBBM para sila po ang manatili sa mas mataas na kapangyarihan mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito, sa balita po na yan mga kababayan, naniniwala ba kayo na ganito kamahal ang isang pirasong CCTV na umabot ng 212,000 pesos? Isang piraso lang mga kababayan ha. At yung laptop umabot ng 301,000 pesos. Alam nyo kung magpapabuild ako ng computer, ng CPU, yung mga marurunong dito sa computer, napakaganda na po ng program nito. Diba? Napakalalaki na mga kababayan ng mga memory card niyan, ng mga video capture niyan mga kababayan at talagang sobrang lupit na. Mamaw na ika nga yung computer, yung PC set na ipabibuild nyo sa halagang 301,000 pesos mga kababayan. Kaya nga, grabe, napakalupit mo, Vice President. Galing mong mangupal sa taong bayan.